Papayagan na ulit ang mga sibilyan na magmay-ari ng matataas na kalibre ng baril. Pag-alma na isang grupo, baka dumami lang daw ang mga insidente ng pamamaril tulad sa ibang bansa. Nakatutok si Chino Gaston. Bago matapos ang Marso, papayagan na muli ang mga sibilyan na bumili at magmay-ari ng semi-automatic high-powered firearms gaya ng 7.62 at 5.56 caliber rifles. Napapaloob ito sa RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na sinuspinde ng Administrasyong Duterte noong 2018 dahil sa pangambang magagamit ito ng mga terorista at mga kalaban ng gobyerno gaya ng nangyari sa Marawi Siege. February 27, isinumite ng PNP ang bagong amended IRR ng batas sa UP Law Center na magkakabisa 15 araw mula publication. Sabi ng pulisya, this is a regulated law. So kung meron po tayong makikita later on na may pang-aabuso at may makikita po natin na itong amendment po ay aabusuhin, then we will enforce strictly what is written in the amendment rules po. Ayon sa ilang gun retailers at gun owners, napapanahon ang pagbalik ng pribilehiyong bumili ng mga high-powered rifles sa mga sibilyan. Lalong-lalo na sa nangyayari ngayon, di ba, with China and all of other possible enemies will come in. Like for example, we have suppliers from Israel at sila yung mga civilians doon, mga nako-call into the service na rin to help defend their country. So ganun din yun dito, di ba? Tayong mga may license to own and possess, nakukuha neto. Siyempre, pag nagkaroon ng gera na ayaw sana natin, meron tayong mga armas na may dadagdag magagamit para depensahan ng ating bansa. Basta ma-regulate lang talaga. Dumaan sa proper examination and proper training din po talaga. Yung mga bibili. Pero umaalma rito ang Gunless Society of the Philippines. Hindi raw tayo dapat maging sunod-sunuran sa gun culture ng Amerika kung saan 8 sa bawat 10 sibilyan may baril. Nakikita natin ang result ng ganong policy sa Amerika sa mga shooting na nangyayari sa kanila. Kung yung ganong culture ay dadalhin natin dito sa Pilipinas, ganong problema din ang haharapin natin. Hindi rin daw dapat IRR lang ang dapat baguhin kundi ang mismong batas. Ilan sa mungkahin ng Gunless Society, huwag payagan ng mga sibilyan na ilabas ang baril sa bahay, ipagbawal ang pag-aarmas ng mga bodyguard ng mga politiko at limitahan sa 2 ang mga baril sa bawat sibilyan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.